Jessica, hinimay nga natin yung panukala ng PDP Laban para makita natin yung forma ng gobyerno na isinusulong nila sa ilalim nitong federalismo. Pero kaugnay nga niyan ay merong mga developments katulad na lamang kagabi ay nag-meeting na yung mga liderato ng Senado at ng Kamara. At si Pangulong Duterte naman po ay nagtalaga na ng mga miyembro sa tinatawag niyang Consultative Committee. Nagpulong kagabi ang liderato ng Kongreso para pag-usapan ang isinusulong na charter change. Kabilang sa pulong, sina Senate President Coco Pimentel, House Speaker Pantaleon Alvarez, kasama sina Majority Floor Leader Tito Soto at House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas. Napagkasundoan nilang isang tabi muna ang debate kung boboto bilang magkasama o hindi sa isang Constituent Assembly. Kasi maging naman tayo, maging practical tayo, kung halimbawa, magkasundo naman kami sa bawat hakbang. So pagdating sa dulo, it doesn't matter anymore kung voting separately or jointly, di ba? Matatanda ang nagkaroon ng deadlock ang Kongreso dahil gusto ng Kamara ng joint voting ng Senado at Kamara na ayaw naman ng mga senador. Lumalabas na parang nag-aaway. Wala namang substance po ano yung pinag-aawayan. Tatalakayin daw muna ang istruktura ng itatayong federal government. Nagtalaga naman si Pangulong Duterte ng mga miyembro sa kanyang binuong Consultative Committee na magre-review sa 1987 Constitution. Si dating Chief Justice Reynato Puno ang itinalaga niya bilang chairperson ng komite. Kabilang naman sa 18 miyembro ng komite, sina dating Senate President Nene Pimentel, dating Supreme Court Justice at Solicitor General Antonio Nachura, dating Supreme Court Associate Justice Bienvenido Reyes, 1971 CONCON Delegate Victor de la Serna, San Beda College of Law Dean Ranhilio Aquino at De La Salle University College of Liberal Arts Dean Julio Tihanki. Sa Executive Order No. 10 na pirmado ni Pangulong Duterte nitong Disyembre, inatasan ng komite na pag-aralan, magsagawa ng konsultasyon at irepaso ang mga probisyon ng 1987 Constitution. Magsisilbi namang observer sa mga deliberasyon ng komite si Executive Secretary Salvador Medialdea o ang kanyang kinatawan. Binigyan ng 6 na buwan ang komite para rito. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang law professor na si Associate Dean Dr. Arturo de Castro ng University of Manila College of Law para madesisyonan ang issue kaugnay ng pagboto para sa charter change. Git niya, dapat maresolba agad ang issue para maiwasan ang posibleng constitutional crisis. Sa panukala ng PDP Laban, partido ni Pangulong Rodrigo Duterte, ganito ang magiging forma ng gobyerno sa isinusulong na federalismo na may semi-presidential system. Magkakaroon daw ng 2 level ng gobyerno, ang federal government at regional government. Ang federal government, pamumunuan ng presidente na tatayong head of state at prime minister na tatayong head of government. Itong presidenteng ito ay magkakaroon pa rin ng limited executive powers. Ano itong mga ito? Yung commander-in-chief powers o kaya military powers. Siya rin ang top diplomat. Siya rin ay magkakaroon ng clemency powers. Yung magbibigay ng pardon, parole, amnesty, reprieve, at saka yung appointing powers. Pero lahat na ng ibang kapangyarihan ng kasalukuyang Pangulo, mapupunta na yan sa Prime Minister. Sa panukala ng PDP Laban, magkakaroon ng 11 rehiyon. Bawat isang rehiyon, merong mga kinatawan sa Federal Assembly na pipili sa kanilang hanay ng isang Prime Minister. Bawat rehiyon, maghahalal ng 3 senador na mababawasan ang kapangyarihan sa ilalim ng federal system. Sa sistemang ito, meron pa rin mga governor, mayor at barangay chairman. Kung sakaling ihahalal pa rin natin yung upper house, tatawagin natin silang mga senador, ay hindi rin sila makakapagpanukala ng batas sa upper house. Ang ating suggestion, manatili sa kanila yung power of impeachment. Ayon kay Lambino, hawig sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, magkakaroon ng kapangyarihan ang mga rehiyon para hindi na umasa sa national government. Mas may control daw ang regional government halimbawa sa koleksyon ng buwis. Sila ay self-sustaining governments na sila. So magpapanukala sila ng sarili nilang mga regional taxes and other revenue that could be generated.
Pero aminado si Lambino, panukala pa lang ang lahat ng ito dahil kailangan munang malutas ang issue kung sa paanong paraan babaguhin ang saligang batas. Jessica, itong nilikhang consultative committee ay merong 6 months nga para bumuo ng mga rekomendasyon at ito inaasang isusumite ni Pangulong Duterte sa Kongreso. Jessica? So mukhang, Sandra, ang uunahin munang pag-usapan ng mga lider ng Kamara at ng Senado ay yung mga bagay na pwede silang magkasundo, katulad nung end goal na kung papalitan ba ang form of government natin. Yung mga medyo thorny, hindi sila magkasundo, katulad nung how to vote for Chacha, kung con-con o con-as, yun dun muna sa sideline. Kasi eventually naman, pag nagkasundo sila dun sa end goal, sabi nila, kung tama intindi ko, madali ng pag-usapan yung mga hindi nila pinagkakaintindihan. Oo, Jessica, ang sinabi ngang termino ni Senate President Coco Pimentel, sa huli na lang daw sila magbanggaan, dahil gusto nila kahit paano ay maisulong nga itong sinusulong na charter change. Kaya yung mga madaling pag-usapan kung saan nagkakaisa naman sila, nais nilang unahin yun. Pero with this consultative committee, Jessica, it can be noted din na parang na-slow down yung Chacha train. Kasi kung pagbabatayan yung mga sinasabi ni Speaker Alvarez, parang talagang eto na, tutuluyan nila kahit sila'y mag-isa, kahit di makiisa yung Senado sa kanila. Pero after nga nung meeting nila kagabi, parang hinay-hinay na yung kanilang mga pahayag, at saka at the same time nagtalaga na nga itong mga miyembro, itong si Pangulong Duterte dyan sa consultative committee. Oo, tama Jessica? Tama ka doon, Sandra. Kasi nung una parang yung bola nasa Senado lang at sa Kamara. Pero mukhang may konting preno dahil si Pangulong Duterte na mismo ang nag-appoint nitong consultative committee na ito, na parang hindi ko maalala kung napag-usapan ba ito from the beginning o parang bigla na lang meron na palang consultative committee na mag-aaral muna dun sa pwedeng pagpalit ng form of government. So parang there's one more step na nadagdag sa process, di ba? Oo, Jessica, yung yung pagkakaroon ng komite, matagal nang sinabi ni Pangulong Duterte, kaya lang hindi siya nagtalaga ng miyembro. At doon nga sa mga ilang media interviews na natatanong siya kung kailan, kung sino-sino, walang sinasabi si Pangulong Duterte, kaya nga parang ang inisip nga namin noon baka hindi matutuloy kasi wala siyang tinatalaga mga miyembro. And then this nga biglang meron ng pinuno at meron ng mga miyembro. Pero yun nga lang, parang kulang kasi 19 yung pinangalanan niya ngayon, pero parang dapat 25 yan. Sinabi nga ni Pangulo kanina na kahit paano gusto niya sana makabuo pa rin, mabilis na makapagsimula ng trabaho itong mga miyembro ng komite kahit 19 lamang sila. Ang hindi ko lang sigurado kung may ihahabol siya na mga pangalan sa susunod na araw. Ang isa lang po na worth noting din ay earlier, doon sa mga pronouncements po, lalo na sa House of Representatives, ang maririnig mo ay naisa na nila na sa Mayo, kasabay ng barangay elections, ay magkaroon na ng plebisito. Pero kung pagbabatayan yung mga nangyari recently ay mukhang lumalabo yung kagustuhan nila na madaliin at ito ay maisabay na nga sa barangay elections. Pero ganun pa man, Ma'am Jess, ay meron din namang panukala galing din sa House of Representatives na iurong sa Oktubre yung gagawing barangay elections, at umaasa pa rin sila na maisasama itong plebisito para nga po sa pag-amyenda sa saligang batas. Yung mga names na nakita ko dun sa miyembro ng consultative committee, some names are familiar, no? May mga miyembro ng akademya, may mga dating nanilbihan sa gobyerno, sa hudikatura, pero meron ding mga hindi familiar names. Anong naririnig mo about the composition nitong consultative committee?
Sa ngayon na Ma'am Jess ay hindi rin natin masyado pang nahihimay dahil hindi rin natanong si Pangulong Duterte kanina as to his choices, pero ang nababanggit po ay merong tatlong Muslim brothers nakasama dyan po sa committee na yan, at syempre merong Bedan, si Father Ranilio Aquino na nandyan. Bagamat hindi mo rin naman pwedeng sabihin na ang nilagay niya doon ika nga yung mga pro Duterte, dahil base po sa ilang pangalang nakita ay hindi naman po gano'n. Katulad na lang ni Father Aquino na pag nagsasalita siya ay kuminsan pa nga medyo may batikos din siya sa ating Pangulo, at gano'n din naman po si Justice Puno nung pag siya'y nagbibigay ng pahayag kaugnay sa charter change ay very fair naman po siya. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.